Ngayong araw guys ay nasira na nga pala itong ating aerator. Kinabahan nga ako dahil naglulutangan na itong ating mga alagang isda. Si Bad Boy nga pala ay na-stress na at lumita ang kanyang ulo. Naging successful naman itong ating pagbibreed ng beta. Pagkatapos nga pala ng isang araw ang mga itlog na to ay mapipisa na. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw mag-uumpisa na naman ang ating umaga. Isang good news nga dahil successful ang ating pagbibreed ng beta. Isang araw nga lang pala ang aantayin natin bago mapisa ang lahat ng itlog. Medyo matagal nga pala lumaki itong ating mga fry na beta. Kaya naman guys naisipan ko mag-hatch ng BBS. Nakakainis nga dahil nagkaroon ng problema itong ating aerator. Gumagana pa kasi ang motor nito pero wala nang inilalabas na hangin. Buti na nga lang meron pa tayong top filter. Kahit papano nga ay nakakakuha pa sila dito ng konting oxygen. Habang itong alaga ko naman si Bad Boy ay nai-stress na. Nag-iiba na rin ang kanyang kulay at lumiliit na rin ang kanyang ulo. Kaya naman guys gagawa tayo ng paraan para makahiram o makabili ng oxygen. Kung papatagalin pa kasi natin to baka kung anong mangyari sa ating mga alagang isda. Kaya naman agad na akong dumiretso dito kila Tampi Story. Munti ko na nga pala siyang hindi makilala dahil siya ay bagong gupit. Sinabi ko na nga pala sa kanya ang naging problema. Ang kaso lang wala siyang available na aerator. Natural way na nga lang daw pala ang ginagamit niya gamit ang water plant. Ginagamit niya nga pala to para sa mga mole at mga gapi. Kung ito nga pala ilalagay natin sa ating monster fish, ito nga pala ikakainin lang. Hindi na rin pala ako magtatagal at ako ay magpapaalam na. Ngayon nga pala ipupunta naman tayo kila Kuya Dug. Sana nga ay makahiram tayo ng aerator para sa ating mga alagang isda. Bigla ko nga pala napansin itong ating dinadaanan. Hindi na pala natin makikita yung pagod na poste dahil ito ay nagawa na. Napakaganda na rin ng kalsada at pwede na rin magkarera. Char. Kaya naman guys, pagdating kila Kuya Dug, sagad niya tayong tinawag. Naku boy, much no rin. Ito lang kasi ano ko aerator nag-iisa lang. Tulog pa kasi si Buyo Boy. Ito nga palang aerator ay ginagamit ni Kuya Dug sa kanyang mga alaga. May mga PKBM nga pala dito na napakaganda ang kulay. Napakaganda talaga sa mata lalo na kapag may halaman. Pupunta na lang siguro akong pet shop para makabili ng aerator. Mabilis na nga rin pala tayo makakarating dahil nandito na tayo sa may barangay Gulot. May mga tetra nga pala dito nakakadating lang na napakaganda ng kulay. May mga Tiger Oscar din pala dito na available pa. Ako nga pala ay nagpunta dito para bumili ng oxygen. Ang kaso lang guys, debate rin na nga lang pala ang nandito. Ito nga pala ay ginagamit lang kapag malayo ang biyahe ng mga isda. Hindi nga pala ako aalis at nasa bahay lang kaya hindi natin to kailangan. Naisip ko na nga lang nang bumili ako ng bagong alagang isda. At dahil nag-iisa nga lang pala ang Oscar fish ni Noktok Paputok, ibibigay ko to sa kanya. 3 piraso nga pala ang ating bibilhin para masaya. So paano guys? Tara! Bago naman ako lumabas, nakita ko naman tong Catalan Aquatic. Sila nga pala ay nagtitinda rin ng isda katulad dito Soy Fish Farm. Meron nga pala dito mga koi fish na kaka-deliver lang. Meron nga pala ditong butterfly koi na tinatawag. Kakahalaga nga pala to ng 200 pesos. May mga ordinaryong koi fish naman dito na nagkakahalaga ng 80 pesos. Napakahaba nga pala ng kanilang mga palikpik at mga buntot. May mga isda nga pala dito nakakarating pa lang. May mga tetra fish nga din pala dito na napakadami. Ito nga pala ibilihan lang ng isda at wala dito mga accessories. Dumiretso na nga pala ako dito kila Noknok Paputok. Ito nga pala ang kapatid niya na si Ronsul. Medyo malaki na nga pala yung unang Oscar fish na binigay natin kay Noknok. Hindi na nga pala siya malulungkot dahil meron na siyang makakasama. At dahil morning person nga pala si Noknok, kakagising niya lang. Agad ko na nga rin palang inabot itong ating pasalubong. Kailangan niya muna itong i-acclimate para hindi mabigla ang mga isda. Ang kapalit nga pala nito ay isang basong tubig. Kahit nga pala ito hindi malamig ay napakasarap pa rin. Pagkatapos nga agad na rin namin itong pinakawalan. Tuwan-tuwa naman tong una nating binigay dahil meron na siyang makakasama. Hindi na rin siya malulungkot dahil meron na rin siya makakalaro. Habang palabas nga ay may nakita ko nagtitinda ng siomai. Ito nga pala ay ating paborito kaya bibili tayo ng isang order. Ito nga pala ang kanilang pwesto ay malapit lang sa eskwelahan. Kaya naman paglabas ng mga bata diretso dito para magmerienda. Ito nga daw pala ay homemade kaya ganito kasarap. Kalamansi at toyo lang ang nilagay ko pero malasa na. At kung meron ng panulak meron din pambara. Ito nga pala ay sagon na tamang-tama lang sa tag-init. Kaya naman guys, food trip na naman si Kuya Boy Machunurin. Big shoutout nga pala sa may-ari ng siomayan dahil nakalimutan natin magbayad. Paki-PM na lang po ako at isi-send ko sa GCash. At dahil wala nga pala tayong mabilihan, pupunta na tayo ng bayan. So paano guys? Tara! Bukas pa sana tayo pupunta kaso lang iniisip ko ang kapakanan ng ating mga isda. Wala kang iba dito lang yan sa Petes and Pet Shop. Dito nga ay merong available na iba't ibang klaseng aerator. Kung isa lang naman ang aquarium mo, tamang-tama na tong single. At kung dalawa naman ang aquarium mo at higit pa, tamang-tama lang tong double. Mabuti na nga lang nandito yung kaibigan natin si Jay para makahingi ng discount. Nag-pre-testing na rin pala kami dito kung gumagana. Marami nga pala nagtatanong kung anong pinapakain natin sa ating mga Oscar fish. Pakain nga pala sa koi fish ang binibili ko dahil napakarami na at napakamura pa. Meron din pala ditong mga vitamins para sa ating mga alaga. Nagtitinda rin pala dito ng cat food at dog food. Agad na nga pala akong umuwi at nagmadali. Kailangan ko na kasing agad maikabit itong ating bagong aerator. Nakakatuwa nga dahil kahit maliit lang to, napakalakas magbuga ng hangin. Hindi na nga pala ako mangangamba na malunod ang ating mga alagang isda. Char. Tuwang-tuwa naman itong alaga nating si Bad Boy. Hindi na kasi siya may stress at lalaki na ulit ang kanyang ulo. Papasalamat nga pala ako sa aerator na to dahil tumagal siya ng 1 taon. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah! May ipapakilala nga pala ako sa inyong bagong laro na kung saan napakadali lang maglaro at manalo. Ito nga pala ang PH MOBA. At tulad nga pala ng iba casino game ay dito ay napakarami ding pwedeng laruin. Dito nga lagi kong nilalaro itong Super Ace. Ito nga pala ang tinatawag na scatter. Hantayin mo lang lumabas ang 3 coins at yun nga pala ang tinatawag na scatter. Dito nga pala guys ay tataya tayo ng 200 pesos. Pagkatapos nga ipipindutin lang natin to kulay dilaw na nasa gitna. Unang pindot ko nga ay may lumabas na agad na 120 pesos. Pagkatapos nga ay lumabas ang wild at nanalo tayo ng 200. Napakaswerte ko nga pala sa laro na to dahil lumabas ang scatter. At dahil dyan meron tayong 10 free spin. King double. Diamond 4 times. Lucky 6 times.
Napakadali lang din pala dito mag-withdraw. Pindutin lang natin 'tong babae sa taas. Tapos withdraw. Pindutin lang natin 'tong plus at may lalabas na. Gamit nga pala ang GCash at Maya ay pwede na tayo mag-withdraw. Ilalagay lang natin dito yung ating contact number at yung password. Napakadali lang din pala mag-deposit. Gamit nga lang din pala ang Maya at GCash ay makakapag-deposit na tayo. Pwede nga pala dito mag-deposit ng 50 hanggang 50,000 pesos. Napakadali lang din pala dito mag-register. Pindutin lang natin 'tong register. Maglagay lang tayo ng username at password. Tapos ngayon makakapag-register na tayo. So ano pang hinaantay nyo guys? Maglaro na kayo ng PH MOBA. Paalala ko lang, bawal nga pala ito sa mga bata. Nasa comment section ko nga pala yung link.